Patuloy naman na nagaganap ang party ni Diana. Di naman mabura-bura ang ngiti nito sa kanyang labi. Sobrang saya mo yata ngayon sa party mo saad ni Clifford sa kanyang asawa dahil kanina pa niya napapansin na parang kakaiba ang ngiti nito. Of course, sobrang saya ko talaga ngayon. Sagot ni Diana sa kanyang asawa. I see, pero parang maiba talaga sa'yo sabi ni Clifford na napapakamot pa sa kanyang ulo. Masayang masaya lamang ako ngayong gabi dahil baka matupad ng aking wish ngayong birthday ko. Sagot ni Diana. Ano ba kasi ang wish mo? Tanong ni Clifford sabay sumimsim ng wine. Simple lang naman ang hiling ko at ayun ay ang magkaapo na sana tayo. Sagot ni Diana. Tumuntik naman na maibuga ni Clifford ang kanyang nainom na wine. Buti na lamang at napigilan niya iyon. Nagsisimula pa lang magkakalanlan sila Denver at Angeline. Huwag mo muna i-pressure yung dalawa. Alam ko naman, excited kang magkaapo kahit naman ako Gusto ko na magkaapo pero hintay na lamang natin na maging handa sila Denver at Angeline. Sagot ni Clifford sa kanyang asawa. Huwag kang KJ dyan. Huwag mo nang hadlangan ang kaligayahan ko. Alam ko, magkakaapo na tayo. Nakangisi pa ang tura ni Diana. Pinaningkitan naman ng mata ni Clifford ang kanyang asawa dahil parang may kakaiba dito. Umamin ka nga sa akin, may ginawa ka bang kalokohan? Di na napigilang tanong ni Clifford sa asawa. Wala akong ginawa Diyan ka na nga, taharapin ko muna mga bisita ko. Sagot ni Diana at tinalikuran na ang kanyang asawa. Rinig pa niya na tinawag siya nito pero hindi niya na pinansin pa dahil baka makalata pa ito sa kanyang ginawa. Flashback. Bago magsimula ang party, may kinausap si Diana na isa sa mga waiter. Hinila pa niya to sa walang masyadong tao para walang makakita o makarinig sa inuutos niya rito. Mamaya, ihalo mo to sa dalawang inumin Pag sumenyas ako sa'yo, ihalo mo kaagad to. Sa kaliwa ang damihan mo, sa kanan konti lang. Sabi ni Diana sa isa sa mga waiter, sabay abot ng maliit na sachet dito na may laman na sex drugs na dinurog na niya kanina. Opo ma'am, tipid na sagot ng waiter na kahit kinakabahan ay sinunod ang iuutos sa kanya. Pag sumenyas ulit ako sa'yo, lumapit ka na kaagad sa akin. Huwag na huwag kang magkakamaling maibigayan sa iba At wala ka ibang pwedeng pagsabihan tungkol sa bagay na to, maliwanag ba? Sabi pa ni Diana sa waiter. Tumango-tango naman ang waiter na tila ba natatakot na siya kay Diana. Okay po ma'am, naiintindihan ko po. Sagot ng waiter na nanatiling nakayuko. Good, here, tip ko sa'yo. Sabi ni Diana sabay abot ng pera sa waiter. Salamat po. Sabi ng waiter. Walang pasabi naman na tinalikuran na ni Diana ang waiter habang napapangisipa dahil naisip niya ang kalokohan mamaya. Sana talaga magbunga ang gabing ito at magkaroon na ako ng apo, sabi ni Diana sa kanyang isipan habang naglalakad palayo sa waiter na kausap niya kanina. Nung nakaraan pa niya kasi pinag-iisipan ang bagay na to. Gustong-gusto niya kasi talaga na magkaapo at isa pa para din maging kampante siya na hindi na maghihiwalay pa sila Angeline at Denver. Ramdam niya kasi na medyo nagkakailangan pang dalawa at ramdam din na wala pa talagang nangyayari sa dalawa dahil lang minsang silipin niya ang mga ito sa pagtulog. Nakita niyang may harang sa pagitan ng mga ito. End of flashback. Napapangisi na lamang si Diana nang maalala niya ang ginawa niyang kalokohan. Alam niya naman na maaaring magalit ang kanyang anak dahil sa ginawa niya, pero anong magagawa niya? Gusto na talaga niyang magkaroon ng apo dahil tumatanda na rin naman siya. Napabalik naman siya sa wisyo nang may magsalita sa tabi niya. Hi Diana, happy birthday! Sorry na late kami, masyado kasing traffic. Bati ni Claudia kay Diana. Napalingon naman si Diana kay Claudia. Oh hi, thank you! It's okay, ang mahalaga, nakadalo ka? Nakangiting sagot ni Diana kay Claudia at nakipagbeso pa siya rito. Giniya naman ni Diana sa isa pa sa mga banting upuan para makakain na si Claudia. Di naman na umalis si Diana sa tabi ni Claudia dahil gusto muna niyang maupo at kanina pa siya palakad-lakad. Nang matapos tong kumain ay napansin niya na nagpalingali nga ito at parang may hinahanap. May problema ba? Tanong ni Diana. Wala naman, nasan kaya si Angeline? Hindi ko pa kasi siya nakikita simula kaninang dumating ako. Sagaw ni Claudia na nagpaligali nga ba rin. Nako, wag mo nang hanapin ang anak mo. Baka nagpapahinga na sila ni Denver. Malay mo, gumagawa na ng apo natin. Sagot ni Diana na nakangisi pa kay Claudia. Napatitig naman si Claudia kay Diana. Nagpapahinga Hindi naman silang celebrant, bakit parang nauna pa siyang mapagod kesa sa'yo?
Sandali hahanapin ko lamang ang batang yon, sagot ni Claudia, at akma na sanang tatayo nang pigilan siya ni Diana. Hayaan mo na nga siya, Claudia. Ayos lang naman yun at isa pa. Kanina pa sila ni Denver paikot-ikot dyan. Nakangiting sabi ni Diana. Kailangan niya kasing pigilan si Claudia dahil baka pumunta pa ito ng silid ni Denver at maabutan pa nito ang ginagawa ng mag-asawa. Di naman niya masabi dito ang kanyang ginawa dahil baka may mapagsabihan ito na iba. Ganun ba? O siya sige, baka nga nagpapahinga silang mag-asawa. Sagot ni Claudia. Grabe, sobrang bongga naman itong party mo, Diana. Napakarami mo pang bisita, baka kailangan mo pang mag-ikot. Okay lang naman ako rito. Pagpapatuloy pa ni Claudia. Ayos lang, medyo masakit na rin pa ako kakaikot eh. Kaya dito na lang muna tayo. Sagot ni Diana. Nanatili na lamang silang dalawa doon sa kanilang kinaupuan dahil sadyang napagod na rin si Diana sa kakaikot kanina sa mga bisita niya. Inabot pa na hanggang anong oras ang party ni Diana hanggang sa isa-isa na rin naman na nagsisialis sa mga bisita niya. Kinaumagahan naman nagising si Angeline na tila ba sobrang sakit ng katawan niya. Pagdilat ng mata niya nagulat pa siya dahil magkayakap pa sila ni Denver habang mahimbing pa tong natutulog kaya naitulak niya ito dahil sa gulat. Aray, ano ba? Bakit ka ba nanunulak? Sabi ni Denver na nanatiling nakapikit. Tinulak siya ni Angeline dahil malakas pa yon. Anong ginawa mo sa akin? Sabi ni Angeline at napapadaing pa dahil kumilos siya ay naramdaman niya na kumikirot ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. Napadilat naman si Denver nang marinig niya na dumaing si Angeline. Why? Tanong ni Denver at napakunot pa ang noo dahil nakita niyang nakabikit si Angeline na tila ba nasasaktan. Bigla namang parang natauhan si Angeline nang maalala niya na nakayakap siya kay Denver kanina. Bigla siyang nagdilat ng mata at unti-unti, sumilip sa loob ng kumot at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya na makita niya na wala na siyang suot pang ibaba. Napansin pa niya na malaki ang suot niyang t-shirt at alam niyang hindi yun sa kanya. At pagtingin naman niya kay Denver, wala itong suot na damit, kaya lalo lamang nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginawa mo sa akin, ha? Bakit tayo magkayakap? Sunod-sunod na tanong ni Angeline at tinila pa niya ang kumot para ibalot ang kanyang katawan. Pero gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang paghila niya ng kumot ay tumambad sa kanya ang hubad na katawan ni Denver. At kitang-kita niya ang tayong-tayong pagkalalaki nito. Shit, what the heck? Angeline? Napamara na si Denver dahil sa paghila ni Angeline sa kumot kaya naman kitang-kita ang kahubdan niya. Umirit pa si Angeline nang makita niya ang pagkalalaki ni Denver. Huwag kang maingay, Angeline. Baka pumasok si Mami dito at makita tayo. Saway ni Denver kay Angeline. Natigil na naman si Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Bigla siyang kinabahan dahil baka nga biglang dumating ang Mami ni Denver at makita ang kalagayan nilang dalawa. Ano bang nangyayari? Bakit tayo nakahubad parehas? Kandautal na tanong ni Angeline dahil wala talaga siyang matandaan dahil ang huling naaalala niya nasa party pa sila ng Mami ni Denver. At bigla siyang nainitan, kaya siya pumasok na muna ng kwarto nila. Napahawak naman sa ulo niya si Denver at pilit inaalala ang mga nangyari. Dahil kahit siya hindi niya rin to masyadong maalala, ang huli niyang naaalala inihatid niya si Angeline sa kwarto nila dahil masama ang pakiramdam nito. Hindi ko rin maintindihan, Angeline, sagot ni Denver at tumayo na ito. Diretso papunta ng CR ng hubot-hubad. Napasunod na lamang ng tingin si Angeline kay Denver nang makapasok na to sa CR. Dahan-dahan naman na sinisilip ni Angeline ang kanyang katawan mula sa ilalim ng kumot. Napapikit na lamang siya ng mariin na makita niya na talagang wala siyang suot na panty at napansin pa ang stain ng dugo sa may pwesto niya. Nagkaroon siya ng ideya kung bakit sila nakahubad ni Denver at hindi rin naman siya tanga para hindi yun maintindihan. Maya-maya pa lumabas na rin ng CR si Denver. Nakaroba na ito. Kaya mo bang magpunta ng CR? Tanong ni Denver kay Angeline nang mapansin niya na parang hirap itong tumayo. Ano ba kasing ginawa mo sa akin? Tanong ni Angeline kay Denver. Hindi ko rin maalala. Tutulungan na kita. Sabi ni Denver at lalapit na sana siya kay Angeline nang magsalita ito. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Kaya ko na. Pigil ni Angeline kay Denver, ngunit napadaing na lamang siya nang biglang kumirot na naman ng pagkababae niya kapag napapahakbang siya.
Iiling-iling naman si Denver dito at nilapitan niya na si Angeline. Hindi mo kasi kaya, wag nang matigas ang ulo at baka kung mapano ka pa dyan. Sabi ni Denver at walang pasabi na binuhat niya si Angeline na parang bagong kasal. Namula naman ang mukha ni Angeline dahil sa hiya nang bigla siyang buhatin ni Denver at wala pa naman siyang suot na panty kaya alam niya nakikita nito ang pagkababae niya. Maglinis ka na. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na, sabi ni Denver nang maipasok na niya sa loob ng CR si Angeline. Di naman nakaimik si Angeline at tumango na lamang siya kay Denver. Pagkalabas si Denver ng CR, dahan-dahan namang hinubad ni Angeline ang suot niyang t-shirt. Saka siya humarap sa malaking salamin na naroon at naipikit na lamang niya na mariin ang kanyang mata na makita niyang napakaraming kiss mark sa kanyang katawan. Lalo tuloy siyang kinabahan dahil ngayon pa lang alam na niya na may nangyari na nga sa kanila ni Denver. Narigo na lamang din si Angeline dahil wala na rin naman siyang magagawa pa dahil tapos na at may nangyari na nga yata sa kanilang dalawa. Napapabuntong hininga na lamang siya. Wala naman sanang masama doon dahil mag-asawa naman talaga sila. Yun nga lang hindi sila nagmamahalan at isa pa, iniisip niya rin ay ang kapatid niyang si Christine dahil mahal na mahal nito si Denver. Nang maipasok naman ni Denver si Angeline sa CR, aayusin na sana niya ang kanilang higaan nang mapansin niya ang stain ng dugo doon. Kung ganon may nangyari na nga sa amin kagabi at ako pa palang nakauna sa kanya. Kausap ni Denver sa kanyang sarili at napalingon pa siya sa pinto ng CR. Napapailing na lamang siya dahil sa kanyang iniisip. Pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa at tinanggal na lamang niya ang cover ng kanyang kama at itinabi iyon. Maya-maya pa, natapos na rin naman sa pagliligo si Angeline. Nilapitan siya kaagad ni Denver para alalayan dahil iika-ika pa rin siya. Wala namang imik si Angeline at nahihiya na rin siya kay Denver dahil kahit wala siyang maalala sa nangyari sa kanila kagabi ay alam niyang ito nang nakauna sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Denver kay Angeline nang mapansin niya na wala itong imik. Tumangot-tango lang naman si Angeline at di na nagsalita dahil ramdam niya na masakit ang katawan niya. Gusto mo na bang umuwi na tayo? Tanong pa ni Denver. Sige, mabuti pa nga umuwi na tayo. Pero hindi maituloy ni Angeline ang sasabihin niya dahil nahihiya siyang sabihin to. Naghihintay naman sa Denver ng susunod na sasabihin ni Angeline. Pero kasi nahihirapan ako maglakad. Nakakaya kila Mommy Diana. Baka kung ano pang isipin nila. Nakayokong sabi ni Angeline kay Denver. Napabuntong hininga naman si Denver dahil naalala niyang nahihirapan nga palang lumakad si Angeline dahil siguro sa nangyari sa kanila kagabi. Ako nang bahalang magpaliwanag kila Mommy, sagot ni Denver. Inayos naman na muna nila ang mga gamit nila bago pa siyang lumabas ng kanilang kwarto. Inuna namang dalhin ni Denver ang mga gamit nila sa kanyang sasakyan bago niya binalikan si Angeline para alalayan to. Pagkababa nila ng hagdanan ni Angeline, lalabas na sana sila ngunit may biglang nagsalita sa likuran nila kaya natigilan sila. Oh, saan kayo pupunta? Hindi pa tayo nag-aagaan, aalis na kaagad kayo? Sabi ni Diana kila Denver at Angeline. Napalingon naman ang dalawa kay Diana. Good morning, Mom. Halos magkabarambay na sabi ni Angeline at Denver at lumapit pa sila dito para makipagbeso. Pinilit naman ni Angeline na makapaglakad ng ayos para hindi mahalata ni Mommy Diana na iika-ika siyang lumakad. Aalis na kaagad kayo? Tanong pa ulit ni Diana. Yes, Mom. Uuwi na po sana kami dahil medyo masama pang pakiramdam ni Angeline. Sagot ni Denver sa ina. Dalula na siyang maisip na idadahilan dito para makaalis na sila. Bakit? Ano nangyari sa iyo, Iha? Tanong ni Diana kay Angeline at sinalat pa niya ang ulo nito. Pero sa isip-isip niya, alam niya ang totoong dahilan ng dalawa kung bakit gusto nang umuwi ng mga ito. Siguro po dahil sa pagod, kaya po masama ang pakiramdam ko. Kanda o talpang sabi ni Angeline. Ganun ba? Bakit di mo na kayo kumain? Bakit kayo umuwi? Para makapagpahinga ka na pagdating niya sa bahay niyo? Sagot ni Diana. Nagkatingin na naman sa Angeline at Denver dahil alam nila na hindi titigil ang mommy ni Denver hanggat hindi sila kakain doon. Pinagbigyan na lamang nila si Diana at pagkatapos silang kumain, umalis na rin kaagad silang dalawa. Pagkarating naman nila sa bahay nila, iika-ika pa rin si Angeline na maglakad. Inalalayan naman siya ni Denver pero sinamaan niya ito ng tingin. Why? Tanong ni Denver na mapansin niyang masama ang tingin sa kanya ni Angeline.
Kasalanan mo to eh. Sagot ni Angeline at nahampas pa niya si Denver sa braso. Aray, bakit ako? Maang na tanong ni Denver. Umupo naman na muna si Angeline. Maang-maangan ka pa dyan. Parang di mo lamang nangyari kagabi ah. Kita mo to? Sagot ni Angeline at pinakita pa niya ang leg niya na maraming kiss mark. Nanlaki naman ang mata ni Denver at hindi nakapagsalita. Hindi niya kasi yun napansin kanina at nakasuot naman ng turtleneck na damit si Angeline, kaya hindi talaga mapapansin. Alangan naman ako may gawa niyan. Ano, sinipsip ko ang leeg ko ay tayo lang naman dalawang magkasama doon? Iirap-irap pa na sabi ni Angeline kay Denver. Napabuntong hininga naman sa Denver dahil kanina pa niya pilit inaalala ang mga nangyari kagabi. Sorry, hindi ko din alam kung anong nangyari eh. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kagabi dahil init na init ako at hindi ko na makontrol pa ang sarili ko. Hinging tawa ni Denver kay Angeline. Nagulat naman si Angeline dahil ganon din ang naramdaman niya kagabi dahil pilit din niyang inalala kanina ang mga nangyari sa kanila ni Denver. Huwag mong sabihin na pati ikaw, nag-init din ang katawan kagabi. Kasi ganon ang naramdaman ko kagabi at hindi ko makontrol ang sarili ko sa init na nararamdaman ko. Sagot ni Angeline. Kung ganon, parehas tayong may naramdaman kagabi? Hindi kaya napasobrang inom natin kagabi? Tanong ni Denver. Nagtataka kasi siya dahil parehas sila ng naranasan ni Angeline. Siguro nga, naparami ang nainom natin kagabi kaya tayo nagkaganon? Sagot ni Angeline at napabuntong hininga na lamang siya. Siguro nga, sagot ni Denver. Kahit parehas silang nagtataka kung bakit sila nagkaganon kagabi, pinagsawalang bahala na lamang nila iyon dahil baka nga gawa lamang ng naparami ang nainom nilang alak kaya sila nagkaganon. Halika na, tulungan kitang umakyat para makapagpahinga ka muna. Pagpapatuloy pa ni Denver. Mabuti pa nga siguro. Baka sakaling pagising ko, bumuti-buti na ang pakiramdam ko at makakalakad na ako ng ayos. Sagot ni Angeline dahil bukod sa nahihirapan siyang lumakad, pakiramdam niya ay lalagnatin siya dahil sama-sama ng pakiramdam niya. Inalalayan naman siya ni Denver hanggang sa kanilang kwarto. Inalalayan pa niya ito na makahiga. Sa baba na muna ako. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Sabi ni Denver matapos niyang kumutan si Angeline. Salamat. Sige, tatawagan na lamang kita. Sagot ni Angeline at ipinikit na nga ang kanyang mata. Habang si Denver naman, titig na titig kay Angeline. Naipiling na lang niya ang kanyang ulo dahil parang naaakit na naman siya kay Angeline kaya lumabas siya sa kanilang kwarto. Agad naman na nakatulog si Bella dahil sa masama ng pakiramdam nito. Pagkalabas naman ni Denver ng silid nila ni Angeline ay dumiretso na siya sa kanyang mini library na opisina na rin niya na nasa loob lamang din ng kanilang bahay. Binilinan pa niya ang kanyang kasambahay na tawagin siya kapag hinanap siya ni Angeline. Habang nagbabasa si Denver ng mga papeles na kailangan niyang basahin, di naman siya makapag-concentrate dahil naaalala niya ang mga nangyari sa kanila ni Angeline kagabi. Napasabunot na lamang din si Denver sa kanyang ulo dahil doon. Denver, ano ba? Bakit ba yun ang iniisip mo? Focus, Denver. Focus. Kausap ni Denver sa kanyang sarili. Napapabuntong hininga na lamang si Denver dahil hindi siya makapag-focus sa kanyang binabasa. Hay nako Denver, hindi mo talaga maiintindihan yung binabasa mo kung yun ang iniisip mo. Kausap pa ulit ni Denver sa kanyang sarili. At napabuga na lamang siya ng hangin sa kanyang bibig. Nagpasya na lamang din si Denver na lumabas na roon at pinuntahan na lamang niya si Angeline sa kanilang silid. Pagkapasok niya roon ay agad niyang nakita ang mukha ni Angeline na mahimbing na natutulog. Umupo pa siya sa tabi nito at pinakatitigan ang mukha ni Angeline. Di na rin niya napigilan pang haplusin ang maamo nitong mukha. Kung pagkukumparahin mo kasi sila Angeline at Christine, hindi hamak na mas maganda talaga si Angeline. Simple lamang kasi si Angeline at hindi makolorete sa mukha, kaya natural ang ganda nito. Hindi katulad ni Christine na palagi nilang naka-makeup, kaya hindi mo na makita ang tunay nitong ganda. Dahil hindi makapag-focus si Denver sa kanyang ginagawa, ay nagpasya na lamang siya na matulog sa tabi ni Angeline at niyakapan niya ito. Pagkagising ni Angeline, akala niya magiging maayos na ang pakiramdam niya, ngunit nagkamali pala siya dahil lalo lamang sumama ang pakiramdam niya. Halos hindi niya maigalaw ang buong katawan niya at nanginginig na siya sa lamig. Naramdaman naman ni Denver ang paggalaw ni Angeline, kaya napamulat na siya at nakita niya si Angeline na nanginginig na. Angeline, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Denver dito at napabangon na siya para makita niya na maayos si Angeline.
Ang lamig, Denver. Sagot ni Angeline, nanginginig na rin ang boses. Sinalat naman agad ni Denver ang noo ni Angeline at nanlaki ang mata niya dahil sa sobrang init ni Angeline. Angeline, ang init mo, inaapoy ka ng lagnat. Sandali na nga dadaling kita sa ospital, sabi ni Denver at tumayo na ito at nagpalit ng damit. Kinunan naman niya ng jacket si Angeline at sinuot ito dito. Di naman na nagsalita pa si Angeline at hinayaan na lamang niya si Denver sa ginagawa nito. Isa pa, lamig na lamig talaga siya at parang hirap niyang maigalaw ang buo niyang katawan. Napansin naman ni Denver na hirap makalakad si Angeline kaya binuhat na lamang niya ito at saka dinala sa kanyang kotse. Pagkarating sa ospital, agad naman silang inasikaso doon at nag-examine kaagad si Angeline. Nilagyan pa nila ito ng dextrose. Dok, kamusta po ang asawa ko? Tanong ni Denver sa doktor na sumuri kay Angeline. Sinenyasan naman siya ng doktor na sumunod sa kanyang opisina, kaya sumunod na lamang din si Denver dito. Ikaw ang asawa ng pasyente, di ba? Tanong ng doktor kay Denver. Nagtataka man sa itinatanong ng doktor ay sumagot na lamang din siya. Opo, ako nga po. Kamusta po ang asawa ko? Tanong pa ulit ni Denver. Mukhang bagong kasal lamang kayo, no? Normal lamang naman ang nangyayari sa asawa mo, lalo na't first time lamang niya makipagtalik. Masyado lamang nabigla ang kanyang katawan at napagod, kaya siya nagkakaganyan? Sagot ng doktor. Nanlaki naman ang mata ni Denver dahil sa sinabi ng doktor at ramdam niyang namumula na ang mukha niya. Po? Don't worry, iho. Binigyan naman namin siya ng gamot at reresetahan ko na lamang siya ng ointment na maaari niyang ipahid sa kanyang pagkababae para mawala ang pamamaga nito. Sagot ng doktor. Di naman makaimik si Denver dahil sa hiya, kaya tumango-tango na lamang siya. Propesyon namin ito, iho, kaya wag ka nang mahiya. Naiintindihan namin kayo dahil bagong kasal lamang kayo. Pero, payo ko muna ha. Wala mo ng sex kahit 2 weeks lang hanggat hindi nawawala ang pamamaga, ha? Nakangiting sabi pa ng doktor kay Denver. Sige po, maraming salamat po. Tipid na sagot ni Denver dahil nahihiya pa rin siya sa doktor lalo na't babae ito. Kapag naubos naman ang nakakabit na dextrose sa kanya, maaari mo nang iuwi ang asawa mo at doon na lamang magpagaling. Pero pwede naman siyang manatili dito sa ospital kung gusto ninyo. Sagot ng doktor. Sige po, intay na lang po namin na maubos ang dextrose at uuwi na rin po kami. Salamat po ulit. Sagot ni Denver. May ibinigay na reseta kay Denver ang doktor bago siya lumabas. Hiyang-hiya pa rin siya sa doktor nang lumabas siya roon. Agad naman niyang pinuntahan si Angeline na nakatulog na sa emergency room ng ospital. Habang tulog naman si Angeline ay binili na muna ni Denver ang mga niresetang gamot kay Angeline at bumili din siya na maaaring kainin ni Angeline kapag nagising ito. Pagkabalik niya, gising naman na si Angeline. Kausap to ng nurse. Denver, saan ka galing? Tanong ni Angeline na makita niya si Denver na bagong dating. Nilapitan naman kaagad ni Denver si Angeline. Nagpaalam na rin naman ang nurse na kausap ni Angeline. Binili ko lamang ang mga gamot mo. Saka binilhan din kita na makakain mo, sagot ni Denver. Pwede na ba akong umuwi? Tanong ni Angeline. Oo, pwede ka na raw umuwi basta maubos mo na nakakabit na dextrose sa'yo. Eto, kumain ka muna para makainom ka ng gamot mo, sabi ni Denver at iniabot kay Angeline ang binili niyang lugaw. Salamat, sagot ni Angeline at tinanggap pa niyang binibigay ni Denver na lugaw. Inalalayan pa siya ni Denver sa pagkain. Halos maubos naman niya ang lugaw na yon dahil mainit-init pa ito. Para saan to? Tanong ni Angeline nang buksan niya ang pinaglalagyan ng gamot niya. Iinom kasi siya ng gamot at nakita niya ang lalagyan ng ointment. Lumapit naman si Denver kay Angeline. Tiningnan pa ni Denver ang paligid kung may makakarinig ba sa kanila. Nagtataka namang tiningnan ni Angeline si Denver. Bakit? Tanong pa ni Angeline kay Denver. Bumuntong hininga naman na muna sa Denver bago may ibinulong kay Angeline. Sabi ng doktor, kailangan mo raw yan ipahid sa iyong pagkababae dahil namamaga. Bulong ni Denver kay Angeline. Ganon na lamang ang panlalaki ng mata ni Angeline dahil sa narinig niya. Pinagloloko mo ba ako, Denver? Hindi magandang biro yan. Ines na sabi ni Angeline at nahampas pa niya si Denver. Aray, bakit bang hiling mo manghampas? Totoo yung sinabi ko. Bakit naman kita bibiruin ng ganon? Ang doktor mismo nagsabi nun sa akin kanina. Sagot ni Denver at hindi siya makatingin kay Angeline. Hindi naman alam ni Angeline ang sasabihin niya kay Denver kaya nanahimik na lamang siya.
Ilang oras pa silang naghintay doon bago naubos na nakakabit na dextrose kay Angeline. Agad naman inayos sa Denver ang mga dapat bayaran para makalabas na ng ospital si Angeline. Pagkadating sa bahay nila, agad nagpunta ng kanilang kwarto si Angeline. Kahit medyo nahihirapan pa siyang maglakad, kinaya na lamang niya. Sinundan naman siya ni Denver sa kanilang kwarto. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Denver kay Angeline na makapasok din siya sa kanilang kwarto. Naihagis naman ni Angeline ang katabi niyang unan kay Denver. Bastos! Sigaw ni Angeline. Bakit? Anong bastos doon? Gusto lamang kitang tulungan. Sagot ni Denver habang sinasangga ng braso niya ang mga inihagis ni Angeline na unan. Nasisiraan ka na ba? Ano ko, bubuka ka dyan sa harapan mo para lagyan mo ng gamot na yan? Iirap-irap na sagot ni Angeline kay Denver. Bakit hindi? Kung kailangan mo ng tulong, bakit hindi? Tsaka asawa mo naman ako, Angeline, at isa pa, nakita ko naman na rin yan Sagot ni Denver. Nanlaki naman ang mata ni Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Bastos ka talaga, sabi ni Angeline. Lalapitan niya na sana si Denver kaso biglang kumirot ang kanyang pagkababae. Napadaing si Angeline. Anong nangyari? Tanong ni Denver at nilapitan na niya si Angeline. Wala, umalis ka nga, sagot ni Angeline. Ikaw na nga tong tutulungan, ikaw pa tong maarte. Halika nga rito, sabi ni Denver at walang pasabi na binuhat niya si Angeline at tinala sa kanilang kama.